Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Minsan, kahit pinagtagpo kayo ng tadhana, may mga bagay talaga na hindi nyo pinagkakasundo ang mag-asawa at normal naman iyon. Pero paano kung malaman mo na ang iyong mister ay may iba pa palang kasalanan at bukod doon ay nagtatago ng isang malaking sikreto? Makikipaghiwalay ka ba sa iyong asawa o ipagpapatuloy ang inyong pagsasama? Yan ang ating kwento ngayon. Sa Amerika, may isang sikat na palabas sa TV na tinawag na Zombie House Flipping. Sa itong reality TV show na ifini-feature ang bahay ng mga ilang individual. Ang mga bahay ay kanilang inaayos at pinapaganda. Isang lalaki ang na-obsess na siya ay mapabilang bilang contestant ng nasabing palabas. Siya ay si David Trones, 50 years old, at ang kanyang asawa ay si Shanti Trones, 39 years old. Nakatira sila sa Florida at taong 2015 nang sumailalim ang kanilang bahay sa renovation. Malaki ang interes ni David na maayos ang kanilang bahay. Pero hindi na nga ito natuloy matapos ang isang malagim na pangyayari. April 24, 2018, tumawag si David sa 911. Takot na takot si David nang sabihin niya sa dispatcher na hindi na humihinga ang kanyang asawang si Shanti. Sinubukan pa ni David na i-CPR si Shanti, subalit walang nangyari. Kakauwi lang umano ni David at laking gulat niya nang matagpuan niya ang labi ng kanyang asawa sa banyo. Si Shanti ay isang accountant at nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya na Process Improvement Solutions. Bukod sa magandang career, isa pa sa nakapagpapasaya kay Shanti ay ang anak niya sa dati niyang asawa. Taong 2013 nang maghiwalay si Shanti at ang asawa niyang si Jim. Nang taon ding iyon, nakilala ni Shanti si David dahil sa isang dating site. Matapos nilang mag-usap, dun na nagsimula ang matamis nilang pagmamahalan. Nagustuhan ni Shanti si David dahil gwapo ang lalaki at matalino. Tulad ni Shanti, dati nang may asawa si David na si Carol. Taong 2013 din nang sila ay magkahiwalay. Nagtatrabaho si David sa isang manufacturing company. Tahimik na tao si Shanti pero kabaliktaran naman si David. Madalas niyang ikwento na siya ay isang milyonaryo. Nakuha umano ni David ang kanyang yaman mula sa yumao niyang kamag-anak. Ayon pa sa kanya, ang kabuang pera niya ay nagkakahalaga ng $6 million o 342 million pesos. Pero ayon sa mga nakakakilala kay David, kakaiba ang ugali nito. Magaling umanong magmanipula ang lalaki at gagawin nito ang lahat para lang makuha ang kanyang gusto. May pagka-childish din daw si David at hilig ang kumuha ng atensyon. Maayos naman ang naging relasyon ni Shanti at David. Taong 2017 nang ikinasal si Shanti at David. Taong 2015 nang magdesisyon ang dalawa na kumuha ng sarili nilang bahay. Nagustuhan ni David ang isang bahay na dilaw kaya binili niya ito ng cash. Katakataka namang ipinangalan ni David ang bahay sa kanya at sa kanyang nanay at hindi kay Shanti. Doon na din nagsimula na ma-obsess si David sa pagpaparenovate ng nasabing bahay. Si David ang bumili ng bahay pero lahat ng iba pang gastos ay si Shanti ang nagbabayad. Pero kahit nakasal na sila, wala pa ding ginagastos si David. Ilang contractors na nga ang kinuha ni David pero hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawa nito sa bahay. Kaya naman ilang beses giniba ang ilang bahagi ng bahay para muling ayusin base sa kagustuhan ni David. Napakahirap naman ang sitwasyon para kay Shanti dahil sa bahay siya nagtatrabaho. Lagi kasing maingay, magulo ang buong bahay at kinailangan niyang sumiksik sa maliit na kwarto na puno pa ng mga gamit. Pero wala na lang siyang magawa at nagtitiis na lamang. Dahil sa nai-stress na din si David sa nangyari, humingi siya ng tulong sa lalaki na si Kate Ory. Isa siyang house renovator at kabilang siya sa TV program ng Zombie House Flipping. Tingin ni David, sikit na ang sagot sa kanyang problema. Ibig sabihin, mafi-future na si David sa nasabing palabas. Gustong-gusto ito ni David dahil sa atensyon na kanyang matatanggap kung sakali. Pumayag si Kate na i-feature si David at ang kanilang bahay. Tuwang-tuwa naman siya dahil malaki nga ang obsession niya sa pagpaparenovate ng bahay. Subalit bago pa man magsimula ang taping ng April 2018,
Tila sumabog na sa galit si Shanti. Ayaw na ni Shanti ng kahit ano pang renovation na gawin sa kanilang bahay. 3 taon na kasing nire-renovate ang kanilang bahay at simula noon, lagi nang magulo ang bahay nila dahil sa renovation. Bukod doon, hindi na din nagustuhan ni Shanti na kahit kasal siya kay David ay ayaw pa din ilagay nito ang kanyang pangalan sa titulo ng bahay. Ang mas masaklap pa para kay Shanti, siya ang gumagasto sa pagpapaayos ng bahay pero hindi naman ito nakapangalan sa kanya. Umabot na nga sa $250,000 o 14 million pesos ang nailabas na pera ni Shanti para lang sa pagpaparenovate ng bahay. Hanggang sa ng April 24, natagpuan na nga lang ni David si Shanti na wala ng buhay. Sa interview ng mga pulis kay David, sinabi niya ang nangyari. Normal na araw daw iyon para sa kanya at lumabas siya para ilakad ang kanilang mga aso. Sa kanyang pag-uwi ay dumiretso na siya sa pag-aayos ng bahay. Hapon na nang mapansin ni David na hindi pa niya nakikita ang kanyang asawa. Kaya pumasok na siya sa loob ng bahay. At narinig niya na may umaagos na tubig. At pagpasok niya sa loob ng banyo, laking gulat niya nang makita si Shanti sa bathtub. Kinuha ng lalaki ang kanyang asawa mula sa bathtub at tumawag sa 911. Dumating naman agad ang mga paramedics subalit idineklara na nilang patay si Shanti. Dinala naman ng mga pulis sa police station si David para questionin. Makikita si David na umiiyak nang ipinakwento sa kanya ng mga pulis kung paano niya nakita ang kanyang asawa. Ayon pa sa kanya, bukas ang gripo noon kaya halos puno na ang bathtub. Posible umano na nahulog o nadulas ang kanyang asawa. Baka din daw nauntog ang babae at tumama sa matigas na bagay. Subalit para sa mga pulis, parang may mali sa kwento ni David. Samantala, dinala naman ang mga labi ni Shanti para sumailalim sa test. At nakita nga nilang tila sinadya itong saktan. May mga pasa kasi ang babae at may bakas ng dugo sa banyo. Meron ding maliit na bakas ng dugo sa kama ng mag-asawa. Si Shanti ay nakita na nakasuot ng pantulog at may isang hikaw, habang ang isang hikaw naman ay nakita sa kama. Tingin ng mga pulis, tila nagambala si Shanti nang siya ay patulog na bago siya mamatay. Para sa mga eksperto, wala nang buhay si Shanti isang araw bago pa man makita ang kanyang labi ni David. Tinanong naman si David tungkol sa mga bakas ng dugo pero sinabi lang nito na posibleng may buwanang dalaw ang asawa. Kaya naman, diretsahan ang sinabi ng mga pulis kay David na base nga sa mga tinamong pinsala ni Shanti, hindi lang siya basta-basta nadulas. Tinanong nila ito kung may gusto ba siyang aminin at siya ay magsalita na. Sumagot lang si David at sinabi sa mga pulis na sinabi niya na lahat ang kanyang nalalaman. Muli siyang tinanong kung sila bang mag-asawa ay nag-away at sumagot ito ng hindi. Hanggang sa lumabas na nga ang autopsy report kay Shanti at pananakal ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Taliwas sa sinabi ni David na ito ay nadulas. Tumagal sa interrogation room si David ng 14 na oras. Sinubukan siyang pigain ng mga pulis na magsabi ng totoo. At habang tumatagal, nag-iiba-iba nga ang kanyang mga statement. Tila napuno na ang isa sa mga pulis kay David at sinabi nito sa lalaki na hindi siya magaling magsinungaling. Dagdag pa ng pulis, ilang oras na siyang umiiyak pero ni minsan ay walang luhang lumabas. Sa huli, sinabi ni David na malaki ang tsansang magnanakaw ang umatake sa kanyang asawa. Sa investigasyon sa loob ng bahay, nawawala ang pera na nagkakahalagang $5,000 o 286,000 pesos. Maging ang diamond engagement ring ni Shanti ay nawawala din. Ang singsing ay nagkakahalaga ng $15,000 o 855,000 sa pesos. Katakataka naman na walang senyales na puresahang binuksan ang pinto ng bahay at hindi din ito magulo. Pero dahil walang sapat na ebidensya laban kay David, pinakawalan siya ng mga pulis. Sa labas ng bahay ni David, makikita ang isang paskil tungkol sa reward para sa makakatulong nga sa pagresolba ng kaso. Hinanap din ng mga pulis ang ex-husband ni Shanti na si Jim pero dahil siya ay may alibay, inalis siya sa listahan bilang suspect. Ang sekreto ni David. Sa paghahanap ng mga pulis sa impormasyon kay David, nakarating sila sa isang bathhouse. Ang bathhouse ay isang lugar tulad ng isang sauna. Doon ay nakausap nila ang empleyado ng bathhouse. Ayon sa empleyado,
Miyembro si David ng bathhouse at nakikita niya si David kasama ang isang lalaki sa isang kwarto. Walang nakakaalam sa sekreto na ito ni David. Pero para sa mga pulis, malaki ang posibilidad na nalaman na ni Shanti na ang asawa niya ay isang bading. At dahil doon, posibleng gusto na ni Shanti na makipaghiwalay kay David. Maaring naisip ni David na kapag nangyari yon ay hindi na matutuloy ang renovation ng bahay. Dahil nga si Shanti ang nagastos. Bukod doon, nalaman din ng mga pulis na wala naman talagang malaking pera si David tulad ng sinasabi niya sa lahat at sa kanyang asawang si Shanti. At ang lahat ng kasinungalingan ni David ay nalaman na ni Shanti. Napagtanto na ni Shanti na isang malaking manggagamit lang si David. Minanipula ni David si Shanti para sa pera nito. Maaaring nasaktan si Shanti na siya ay niloko ng taong kanyang minahal at pinagkatiwalaan. Ang pagkaaresto. August 29, 2018, matapos ang 4 na buwan, inaresto ng mga pulis si David sa bahay ng kanyang nanay. Siya ay kinasuhan ng murder para sa pagpatay niya sa asawang si Shanti. Nang siya ay inaresto, nakuha kay David ang nawawalang engagement ring ni Shanti na sinasabi niyang kinuha umano ng mga magnanakaw. Nagplead naman si David ng guilty laban sa mga akusasyon sa kanya. Hindi pa doon natapos ang mga revelasyon ng kaso. Nakausap ng mga pulis ang mga kaibigan ng ex-wife ni David na si Carol. Ayon sa mga kaibigan ni Carol, malakas ang hinala nila na may nilagay si David sa pagkain ni Carol noon kaya ito nagsimulang magkasakit. Sinabi naman ng mga pulis kay Carol na mayroon nga siyang sakit. Ngunit sinabi niya din na hindi pa din nawawala ang kanyang sakit kahit nahiwalay na sila ni David. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi si David ang may kagagawan kung bakit siya nagkasakit noon. Subalit katakataka na may sakit pa din si Shanti bago siya mamatay. Kasama sa mga nakuha kay David ang isang bedsheet na may bakas ng dugo at green na wire. Tingin ng mga pulis, ginamit ni David ang wire kay Shanti, ngunit walang nakuhang DNA sa wire. Aaring nilinis na nga ni David ang nasabing wire. Nakuha din nila ang impormasyon na may 2 life insurance si Shanti na ang benepisyaryo ay si David. Ito nga ang pinakamalaking ebidensya ng mga pulis dahil ito ang motibo ng sospek. Malakas ang hinala nila na si David ang naging benepisyaryo dahil dinaya niya ang mga papeles. Sinubukan din ni David na i-claim ang pera ng insurance 1 linggo bago siya arestuhin. Ang trial ng kaso. Inabot ng 5 taon bago magsimula ang trial ni David. Na-diagnose kasi si David ng isang sakit kaya hindi siya pwedeng sumailalim sa trial. Pinakita ng prosecution ang lahat ng kanilang ebidensya at inilahad ang lahat ng kasinungalingan ni David. Sa trial, ikinuwento ng mga pulis ang posibleng tingin nilang nangyari sa krimen. Ang pangyayari. Sinabi ni Kit sa mga pulis na nakausap niya si David at Shanti bago magsimulang mag-shooting para sa renovation. Ayon kay Kit, pumayag naman daw ang mag-asawa sa renovation at sinabing naiintindihan nila ang lahat ng mangyayari. Matapos daw magsalita ni Shanti, umalis na siya agad. Kaya pakiramdam ni Kit, naiinis na si Shanti kay David at pinilit lang na sumang-ayon sa mga gusto nito. Posible na matapos ang kanilang pag-uusap ay nag-away ang mag-asawa. Tila punong-puno na si Shanti sa mga nangyayari. Dagdag pa doon, marahil nga ay nalaman na ni Shanti ang mga lihim ng kanyang asawa. Kung sakali, hindi alam ni David ang gagawin kapag lumabas ang kanyang lihim at kapag hindi natuloy ang renovation ng kanilang bahay. Kaya inunahan niya na si Shanti at isang plano ang binuo ng lalaki laban sa kanyang asawa. Nang natutulog na si Shanti, inatake at sinaktan siya ni David. At dahil mas malaki at mas malakas si David, hindi na nagawa pang manlaban ni Shanti. Sinakal ni David ang kanyang asawa hanggang sa mamatay ito. Inayos at nilinis ni David ang crime scene para pagmukain na aksidente lang nadulas ito. Hindi naman na nagsalita pa si David sa korte. Matapos lang ang 5 araw, napatunayan si David na nooy 55 years old na guilty para sa pagpatay niya kay Shanti. October 2023, hinatulan si David ng habang buhay na pagkakakulong. Malungkot na nagbigay naman ng statement ang nag-iisang anak ni Shanti matapos bumaba ang hatol. Sa tingin ninyo, ano kaya ang naging motibo ni David para patayin ang kanyang asawang si Shanti? Dahil kaya sa pera na pangpagawa ng renovation, insurance,
O di kaya dahil nga nabuko na siya ng kanyang asawa na siya ay bading. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!